Ngayong summer, ang pinakamagandang panahon para mamasyal at magbakasyon. Para bigyan tayo ng tips kung paano ba magiging matipid ang ating biyahe, makakapanayam natin ang isang travel blogger na nasa likod ng We Are Soul Sisters website na naging national level best travel blog ng 2011 Philippine Blog Awards. Minsan na rin siyang nagbiyahe sa loob ng 6 na buwan sa Asia kasama ang kanyang travel buddy na si Chichi Bacolod. Magandang umaga, Lois Yasay. Magandang umaga, Howie. Yeah. 6 months ko yung bumiyahe. So, matagal mo bang inipon yung panggastos yan sa 6 months na travel na yan sa Asia? It took us 1 year para makapag-ipon ng 100,000 pesos. So, yun 1 year of savings. Yes. 100, so, 6 months of travel for 100,000 pesos. Kinaya siya ng 100,000, believe Okay, it so or kung not. i-compute mo yun, per day, magkano yung average na ginastos nyo? May mga bansa na kaya siya ng mga $10 a day, like India. Pero meron namang Thailand, kaya ng $15 a day. So, depende talaga sa comfort level mo. When it comes to So, travel. $10 to $15 a day yung budget Yes. nyo. Okay, which is in pesos, at that time was what? Less than 500 pesos Yes. per day. That's right. Sa Pilipinas ba, makakabiyahe ka ng less than 500 pesos per day? May mga accommodations ba na pasok dyan? Pagkain pa, tsaka pamasahe? Kaya naman siya sa Pilipinas. Pero may mga lugar lang talaga sa Southeast Asia na mas mura na Mas mura pa konti. sa Pilipinas. Ang India ba, halimbawa, mas mura ba sa Pilipinas? Oo, kasi marami silang mga pagkain na parang pwede mong mabibili na mura lang. Meron kang $1 meals, gano'n. So, may mga ibang bansa din, katulad ng Thailand, mas mura din sa pagkain at accommodation. So, Asia kayo, no? Mula India hanggang, ano ba mga iba't ibang bansa na pinuntahan nyo? So, nagsimula kami sa India, tapos pumunta kami ng Vietnam, tumawid kami sa Laos, Cambodia, Thailand. Were you flying or traveling overland? Overland yung from Vietnam to Thailand. Okay. Tapos nag-Myanmar kami. And then, Nag-Myanmar? Oo. Okay. Sa Myanmar, you have to fly. So, pagkatapos sa Myanmar, nag-Indonesia pa kami. Bago kami umuwi sa Pilipinas. Okay, mga babae kayo, no? I mean, were there any hazards, traveling? May mga feeling ba kayo anytime na hindi kayo safe? Siyempre, isang malaking issue sa travel sa ibang bansa. Ano ba yung security situation dyan? Lalo na pag babae ka. Marami nga nagtanong about that, lalo na yung mga babae na interested mag-travel. Actually, there was no moment. Wala talaga kaming feeling na natakot kami or natakot kami for our lives. Walang ganong eksena. At wala kayong natagpuan ng mga women travelers na nag-report ng masamang experience? Wala Talaga? kaming... So, Okay, were you napaka-blessed surprised? lang talaga. Hindi naman namin in-anticipate yung ganun. Pero marami kaming mga na-meet. So maganda yung experience namin actually. O all throughout. pinaghandaan nyo ba yung inyong safety? Nag-research ba kayo so you can conduct yourself in certain ways? Kasi alam ko, in certain countries, sa mga babaeng traveler, dapat medyo balot yung oo. katawan, no? Did you need to do those things? Nag-research din kami sa mga travel blogs din kasi yung mga nakapunta doon, alam nila kung anong gagawin. So pag halimbawa pupunta ka sa isang lugar na, let's say India, mas dapat balot ka, let's say dapat long sleeve ka, hindi masyado kita yung braso mo. Or All may of India? Kasi oo. alam ko na very culturally diverse ang India. May mga Christian areas pa nga dyan. So, buong India, you needed to kind of behave and dress in the same way? Hindi naman. So sa north, more of balot ka. Kailangan na bumili ng mga salwar kamis nila. But on the sa south na, medyo mas mainit. So medyo mas ano na sila, mas free. Pero I would say, take the cue from the local women. So tingnan mo kung ano mga suot ng women. Tapos tingnan mo rin kung ano yung mga pwede mong gawin. Okay, health-wise. Kasi iba't ibang klaseng pagkain at kahit tubig or inumin ang inyong sinusubukan, no? Any health issues? Did you ever get sick during these 6 months? Never. No diarrhea at all? Vomiting? Wala. Mosquito bites? Tapos whatever illness na nanggagaling doon? Maswerte kami kasi marami kaming na-meet na nagkasakit nga. Pero I think sa mga Pilipino, parang... Napakaswerte nyo lang siguro. napakaswerte talaga. Napakaswerte nyo lang siguro. Kasi alam ko marami akong kaibigang Pilipino na pumunta sa South Asia at talagang sabi nila, yun ang pinakamasaklap na sakit dun sa traveling nila sa buong buhay din daw nila. Because of siguro yung unreliability ng ibang pagkain na kinakain. So, did you have to watch out kung ano yung kinakain nyo? May iniiwasan ba kayo na street food, halimbawa sa ibang lugar? Actually, napaka-adventurous namin. Especially yung mga sa Thailand, sa mga Indonesia. Kahit na napaka-spicy ng food, sinusubukan pa rin namin. So, may mga tinatry pa kami, mga bugs, mga tarantula. Pero wala namang nangyaring masama sa amin. Kasi at $10 a day or $15 a day, talagang hindi kayo fine dining, ano? So talagang, mga kalye, mga kanto-kanto lang, mga karinderya, doon kayo kumakain. Oo, ang tanong nga ng kaibigan ko, na-try mo ba itong mga restaurant na to? Sabi ko, anong restaurant? Wala kami nasubukan restaurant. So most of the time, talagang local street food yung kinakain namin. Street food. Okay. So, anong maipapayo nyo sa mga gustong sumunod dun sa footsteps nyo? No? Ano dapat ang gawin?
Dapat siguro iwasan natin yung pagiging turista. Di ba parang may mga tao na gusto lang nila makapagpa-picture sa isang lugar. Siguro, mas maganda yung go local. I-try mo yung mga local experiences. Magtanong ka sa mga local kung ano yung pwede mong gawin, pwede nyong kainin. Okay, dito sa ating sa TV screens ngayon ng mga manonood, may mga tips para makatipid sa biyahe. Well, sinabi mo na, mag-research, no? So, siguro ngayon, sa internet, marami na siguro nga mariresearch, no? Ayan, yung pinakahuli dyan, maging friendly sa local. So, kayo, siyempre, ang mga Pilipino, napaka-sociable talaga. So, there's, siguro, it didn't require much effort on your part na maging friendly sa mga locals. But at the same time, hindi ka naman siguro pwede magtiwala ng buong-buo, no? Kasi, strangers sa mga yan at strange culture. So how did you balance being friendly with being careful? Friendly tayo, no? Pero being a woman, meron din tayong gut instinct, di ba? Na parang tinatrust naman natin. So sa pagtungo sa ibang mga locals, talagang i-gauge mo rin kung ano yung, kung meron ba silang magandang intentions. Ayun. Okay, well, speaking of intentions, may mga iba't ibang kultura, may mga kultura mas macho kaysa sa iba, no? So, you're a young woman and your traveling companion likewise. So, ano naman ang experience nyo sa opposite sex? Were there assertive or even aggressive members of the opposite sex na nakipagtungo sa inyo? Wala naman akong maalala na instances na naging masama yung sitwasyon. Kasi marami kaming nami-meet na mga travelers din. Okay. Pero talagang mga friends lang talaga. So, masaya yung experiences namin. Well, alam naman natin sa mga travel blogs or travel books, there's always some element of romance, no? Was there an element of romance during your 6 months of travel? Siguro kay Chichi, pero wala siya dito. Okay. You don't want to go there. But well, let's not talk about her. How about yourself? I'm sure a lot of young travelers away from their families and homes. I mean, you could be a completely different person. You could even not even give your real name, diba? So parang alam ko that's one joy of travel. You could actually be a different person or even hide maybe an unsavory background, no? So, exciting, Yeah, yun na nga. I don't know kung yun ang isang attraction para sa'yo. Ang hindi ko kasi nakwento dun sa vlog is kasama ko yung boyfriend ko at that time. Okay. So, during those months, talagang siya yung nagdadala ng mga gamit namin. So, he was there most of the months that we were traveling. So hindi lang pala Si female. Okay. So, recommended destinations para sa mga magbabakasyon. I'm sure there were favorite countries. India and Myanmar, definitely. So, yun yung mga... Why? Parang napaka-authentic na experiences namin kasi well-preserved yung mga countries na yun, yung culture. Tsaka sa Myanmar kasi we met a lot of travelers. Meron kaming mga 10 na kami at some point na magkakasama. So, napaka-memorable talaga yung experience in Myanmar. And of course, Myanmar, it's been in the news dahil sa politika dyan. No? May naramdaman ka ba na police state ito na laging binabantayan yung kilos ng mga foreigners? Did you feel the people were oppressed? Sinabi nila parang minsan daw pinapasundan yung mga turista, tsaka alam talaga nila kung saan ka pupunta. Pero we never felt unsafe. Hindi talaga namin na-feel na nakakatakot sa lugar na to. Talagang sa Myanmar? Nagtatrek pa kami, oo. Okay. So, napaka-safe naman ng lugar. Okay. It's crime. No issues with crime? And, wala. You never had your wallet stolen? Di kayo na-hold up anywhere? Very blessed lang talaga or very lucky. Napaka-swerte nyo. Okay, one final question. Yun ang favorite places nyo? Best value naman. Best value for your money. Dahil yun naman ang pinag-uusapan natin ngayon. Kung paano magtipid. Kami naman kasi, sa experiences talaga kami nag-invest. Hindi kami sa souvenirs. Wala kaming dala-dalang mga gamit or sa mga lugar din. Pero, wala kayong dalang pasulubong? Wala. Konti lang. Okay. Kasi naka-backpack lang kami, di ba? Pero so yun, nag-desert sand dunes kami sa India, pupunta kami sa mga temples sa Thailand. So, invest more on the experiences rather than the souvenirs. Did you have everything planned out? Like yung mga pinuntahan nyo sa India, sa Pilipinas pa lang, alam nyo na napupuntahan nyo yon? Or pagdating nyo doon, parang you were more spontaneous in deciding where to go? May itinerary talaga kami, pero may mga parts na may na-meet kasi kaming mga tao na parang okay lang pala mag-deviate from your original plan. So, dapat maging flexible ka rin. Okay. Maraming salamat, Lois Ayasay. Puntahan naman natin si Cara para sa tips sa tamang pag-iempake sa inyong pamamasyal.